tunog ng kanyang cellphone ang naging dahilan kaya nagising si Tweety. Naaaalimpungatan pa siyang dinampot ang cellphone upang sagutin kung sino man ang tumatawag sa kanya. Hello, namamaos niyang wika. Tweety, magandang umaga, nak, si Papa to, anang mahinahong boses ng ama. Kapag ganoon na ang boses nito'y medyo kinakabahan na siya. Dalawa lang kasi ang dahilan ng pagtawag nito, kung hindi manghihingi ng pera sa kanya'y magsasabi ng problema sa pamilya nila. Good morning Jan, Papa. Medyo hating gabi pa po rito. Aniya sa kasinilip ang maliit na orasan sa ibabaw ng mesa. 2:00 pa lang ng madaling araw. Nak, baka pwedeng humingi ng pabor si Papa, nag-aalangang wika ng ama. Kasi nak, hindi pa naaani ang mga palay, pero may bayarin ng kailangang bayaran. Ilang beses na kasing nagpabalik-balik dito ang collector ng motor na kinuha ni Richard, nakapangalan kasi iyon sakin, nak. Ang kinakatakutan ko kasi ay baka ikulong ako sa hindi pagbayad ng pagkakautang, mahinahon at isa-isang ang bawat salitang wika ng kanyang ama. Nabalitaan nga niya ang motor na kinuha ng kanyang pasaway na kapatid. Wala silang kaalam-alam sa balak nito. Nag-ipon ito ng pang-down sa motor at ipinangalan nito iyon sa kanilang ama. 7 buwan na ang nakakalipas mula noong nakuha ng kapatid ang inutang na motor. Matutuwa naman sana siya kung nagagamit sa maganda ang kinuha nitong motor, ang kaso'y hindi. Mga barkada lamang ng kapatid ang nakikinabang sa inutang nitong motor. Puro pagpapasikat lang ang ginawa nito, hindi nga nito magawang ihatid ang mga magulang nila sa bayan kapag may kailangang bilhin roon dahil palagi naman itong wala habang bitbit ang motor. Kaya nang malaman niya ang kalokohan ng kapatid ay nagpasya siyang itigil ang pagpapadala ng pera upang bayaran ang motor na iyon. Gusto niyang ito mismo ang maghanap ng paraan upang mabayaran ang pinagkakautangan. Ipahilan niyo ang motor na iyan, pa, para wala nang magamit ang pasaway niyong anak sa pagpapasikat niya. Hindi kayo makukulong niyan, pero tiyak na hahatakin yan, 3 buwan na pala iyang hindi nababayaran, ani Tweety. 27 na si Richard, kung tutusin nga ay dapat maaasahan na ito at dapat responsable na sa buhay. Ngunit hindi. Na-spoil kasi ito ng kanyang mga magulang, palibhasa'y bunsong lalaki, kaya kung ano man ang gusto'y siyang binibigay ng mga ito. Pero nak, kawawa naman ang kapatid mo kung mawawala ang pinakagusto niyang motor. Hindi niya na pinatapos ang ama. Mahal niya ito, pati na ang kanyang ina at mga kapatid, pero pagod na siyang intindihin ang pangungunsinti ng mga ito sa abusado nilang bunso. Nakikita niyang nahihirapan na ang mga ito sa mga pinaggagawa ni Richard, pero nagtitiis ang mga ito, maibigay lang ang gusto ng bunsong anak, at hindi na iyon tama para kay Tweety. Maawa kayo sa sarili nyo, pa. Hindi nyo ba napapansin na tinatalyan na kayo ni Richard sa leeg? Dapat nga'y magtrabaho na yan upang magkaroon naman siya ng sarili niyang pera at hindi na umasa sa inyo, hindi na kayo bumabata, pero walang pakialam yang pinakamamahal niyong anak. Imbes na tulungan kayo'y mas lalo lamang kayong ibinabaon sa hirap ni Richard. Inis niyang sambit. Pero nak, hindi niya nakikita ang mukha ng ama, ngunit alam niyang mangiyak-ngiyak na ito sa mga oras na iyon at nagpipigil lamang ng luha habang kinakausap siya. Mahal ko kayo pa, handa akong ibigay sa inyo ang lahat basta kaya ko lang. Kaya kung bayaran ang motor na iyan kung gugustuhin ko lang at tiyak akong mapapakinabangan nyo, pero hindi Mga barkada ni Richard ang nakikinabang sa motor na hirap kayong bayaran, humihibi niyang wika. Nasasaktan siya para sa mga magulang. Handa siyang ibigay sa mga ito ang lahat, ngunit may kapatid naman siyang parang linta na hinihigop ang sa tingin nito'y napapakinabangan nito sa mga magulang nila, kaya nauuwi rin sa wala ang lahat at patuloy pa ring nahihirapan ang kanyang mama at papa. Hindi ko nababayaran ang motor na iyan, mas ikakatuwa ko pang mabawi iyan ng pinagkautangan ni Richard. Desisyon nyo na rin kung titiisin nyo ang bunso nyong anak bilang pagdisiplina, o patuloy itong konsentihin upang mas lumaki pa ang ulo, aniya saka nagpaalam sa ama. Saka lamang niya pinakawalan ang luhang kanina pa pinipigilan. Sa totoo lang ay hindi niya matiis ang mga magulang, pero kung iyon ang paraan upang madisiplina ang pasaway na kapatid ay iyon ang kanyang gagawin. Matanda na si Richard, dapat nga'y hindi na ito sagot ng kanyang mga magulang. Iniiwan na niya ang desisyon sa dalawa, kung didisiplinahin ba ang pasaway nitong anak o kukonsintihin. Basta siya,
Malinaw sa kanyang ang mga magulang na lamang niya ang responsibilidad niya.